Kabanata 71, tapos na. Dapat kang magbigay ng $7 milyong ng doti sa loob ng isang buwan. Haha, maghintay tayo at tingnan. Kung talagang ginawa mo ito, higit pa ang gagawin ko kaysa tanggapin ka bilang asawa ni Diane. Sisiguraduhin kong tatawagan kita ng malumanay. Kaya ko panghugasan ang iyong mga paa. Panunuya ni Meghan. Halatang hindi siya naniniwala sa kalokohang sinabi ni Severin. Haha, narinig iyon ng lahat. Partikular na sinabi ng aking hipag na huhugasan niya ang aking mga paa para sa akin kung tutuparin ko ang pangako. Natawa ulit si Severin nang marinig ang sinabi ni Meghan. Ang tanga ni Meghan para magsabi ng ganyan. Severin, stop it. Alam kong wala kang pera. Lalong naging kakilakilabot ang mukha ni Diane hanggang sa tuluyan na siyang pinagsabihan ng galit. Huwag kang mag-alala, hindi ako nambobola, seryosong sabi ni Severin. Hindi na mapakali si Felicia na mag-aksaya pa ng oras kay Severin. Ito ay nangyari na naalala niya ang layunin ng pagbisitang ito. Tumingin siya kay Diane. Diane, sigurado ka bang babalik ka lang kapag dumating si Lola para sunduin ka ng personal at humingi ng tawad sa iyo? Oo, nag-flash sa kanyang isipan ang lumang alaala. Determinado ang mga mata niya. Hehe, sa hitsura nito, sa tingin ko ay hindi ka na gustong bumalik. Alam mo namang hinding-hindi pababayaan ni Lola ang kanyang ego. Nakangiting sigaw ni Felicia kay William na nasasarapan sa tsaa. Tumigil ka sa pag-inom. Aalis na tayo. Nahihiyang tumayo si William at ngumiti kay Diane. Diane, kahit anong desisyon mo, susuportahan kita palagi. Halos mawala ng hininga si Felicia matapos marinig ang sinabi ni William. Let's go, you piece of shit. Ikaw ang nag-spoil sa kanya. Galit niyang kinurot ang tenga niya at kinaladkad siya palabas ng villa. Ouch! Maging banayad, honey. Medyo tumingkayad si William. Nang bitawan ni Felicia ang kanyang tenga ay namula ito. Felicia, William, huwag na muna kayong umalis. Bakit hindi kayo muna kumain? Huwag na kayong magalit. Masama ito sa inyong katawan. Mabilis na sinundan sila ni Judith at Maurice. Kakain. Puno na ako. Ang boses ni Felicia ay mula sa labas. Hindi sila pinigilan ni Diane. Sa halip, umupo siya sa sofa habang naka-cross arms sa harap ng dibdib na nakaramdam ng galit. Honey, huwag ka nang magalit. Wala na sila. Grabe, nasaan ang sinseridad nung sinubukan nilang hilingin na bumalik ka? How dare they come to shout at you? Nakangiting inaalaw ni Severin si Diane. Bigla namang tumalikod si Diane at binigyan ng malamig na tingin si Severin. Severin, sabihin mo sa akin. Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Natulala si Severin habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Diane. Hindi. Diane, anong pinagsasabi mo? Bakit mo naisip na gusto kitang hiwalayan? Malamig na ngumisi si Diane. Then bakit ka nakipagpustahan? At sinabi sa mama ko na bibigyan mo sila ng $7 milyong na doti sa loob ng isang buwan. O hihiwalayan mo ako, hindi ba sinasabi nito na gusto mo akong hiwalayan? Siya ay namumula ang mga mata at nasasakal ang boses habang nagpatuloy. Pagkatapos ng lahat ng pangungutya at panunukso sa mga taong iyon, sa wakas ay nakabalik ka na. Pinuntahan pa kita para iligtas ka sa hotel at hinayaan akong sawayin ng mga taong iyon. Ganito ba ang ganti mo sa akin? Nag-iisip ng paraan para hiwalayan ako. Severin, naiintindihan mo ba kung gaano ito katanga? Mas gusto kong patayin mo ako ngayon. Mahal, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? I really can't afford to give your parent the amount I said. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi ka nagpakasal sa maling lalaki. At talagang gusto kitang bigyan ng isang kasal. I swear. Maari mo ba akong pagkatiwalaan? Itinaas ni Severin ang kanyang kamay para manampa. Hindi makikita sa totoong mukha niya na nagsisinungaling siya. Saglit na nag-isip si Diane at naisip na niya ito. Oh, alam ko, nag-iisip ka ba na ibenta ang villa na ito? Sa tingin ko, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $12 million. Ang pangunahing bagay ay walang masyadong villa na ganito sa merkado. I presume we can sell it at $13 million. Right. Bago pa makapagpaliwanag si Severin, nagpatuloy siya,
Severin, kung sinusubukan mong patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbebenta ng villa na ito, sa palagay mo ba ay iba ang iisipin ng magulang ko sa iyo? Kung iiwan mo sila sa tabi, minamaliit kita. Bagamat regalo ito ni Henry, sa tingin mo ba ay nararapat na ibenta natin ito kaagad pagkatapos niyang ibigay ito sa atin? Hindi alam ni Severin kung dapat ba siyang umiyak o matatawa sa puntong ito. Namangha siya nang malaman ni Diane na ibebenta niya ang villa na ito. Ang pag-aalala sa mukha ni Diane ay tiniyak kay Severin na matatakot siya kung ipakita niya kay Diane ang balanse sa card na ibinigay sa kanya ng matandang wako. Gayunpaman, walang available na pagpipilian maliban sa ibunyag ang card sa kanya ngayon. Sa sandaling naisip niya, sinabi niya, "Mahal. Ano iyon? Sinabi ko na sa iyo na mayroon akong pera. Nakilala ko ang isang mapagbigay na tao sa bilangguan at binigyan niya ako ng isang bank card na may pera." Ha, sinong mapagbigay na tao ang maaaring magkaroon ng 7 milyong dolyar? Ngumiti ng nakakainis si Diane. Pinag-isipan ito ni Severin at sinabing nakanganga ang mga ngipin, 300 milyong dolyar. 300 milyong dolyar, nagdududa si Diane. Severin, pwede bang tumigil ka na sa kalokohan? Sa tingin mo ba napakatanga ng lalaking iyon para bigyan ka ng 300 milyong dolyar? Nawalan ng masabi si Severin. Para maiwasan ang problemang ito, ibinaba na niya ang halaga sa numerong akala niya ay paniniwalaan ni Diane. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Diane. Buti na lang at hindi niya sinabi sa kanya ang totoong halaga. "Seryoso ako. Mapahamak ako kapag nagsisinungaling ako sa iyo." Itinaas ni Severin ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang katapatan. "Do you dare to go to the bank with me now? Para ipakita sa akin ang balanse." Kahit papaano, hindi naniniwala si Diane na si Severin ang may hawak ng ganoong halaga ng pera. Nakatitig siya sa kanyang mga mata kasama ang kanyang magagandang pilak mata habang sinusubukang tingnan ang kanyang isip. Mukhang problemado si Severin. Ano ang gagawin ko kapag nakita ni Diane ang figure? Paano kung masyadong nakakagulat na tanggapin niya at mauwi siya sa atake sa puso? Ano ang gagawin ko? Ang balanse ay tiyak na higit pa sa sinabi ko sa naisip niya. Ang mukhang problemadong mukha sa mukha ni Severin ay nakumpirma ni Diane na siya ay nambobola. Sa sobrang galit niya ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamao niya. "Severin Fulet, hanggang kailan mo balak na patuloy na magsinungaling sa akin? Hindi mahalaga kung mahirap ka. Kaya nating magsumikap ng magkasama. Nagtitiwala ako at naniniwala ako sa daan. Ahead of us is going to get better and better. I can't accept having you keep on lying to me. We can be poor. That's fine. Ganun ba talaga kaimportante ang ego mo?" Mabilis na naisip ni Severin ang name card na ibinigay sa kanya ng branch director. Pagbalik niya sa kwarto ay inihagis niya lang ito sa drawer ng bedside table. Sinabi niya, "Hindi ako nagsisinungaling. Gusto mong makita ang balanse, di ba? Dadalhin kita sa bangko ngayon. Maghintay ka dito. Nasa itaas ang card ko. Kailangan kong kunin ito." Pagkatapos noon, sumugod siya sa itaas. Mayroon ba siyang 300 milyong dolyar? Natigilan si Diane nang tumakbo si Severin para kunin ang card. Noon lang, bumalik sina Judith at Maurice. Napatingin si Judith kay Diane. "Hey, Diane." Hinayaan ni Severin na kontrolin siya ng galit. "He's just saying things without thinking. Don't worry, kahit hindi niya kayang ilabas ang pera na iyon, hindi namin siya hahayaang hiwalayan ka. Kung maglakas loob siyang gawin iyon, hindi na namin siya magiging anak." Tama, ang tagal mo siyang hinintay at pagkatapos ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo. Hindi siya tao kung iiwan ka niya. Papayag lang kaming maghiwalay kayong dalawa kung ikaw ang gustong tapusin ang kasal na ito. Kung maglakas loob siyang iwan ka, I'll choke him to death. Sinabi ni Maurice kay Diane. Mula nang makita ni Fabian Winter, ang direktor ng bangko, ang figure sa bank account ni Severin, siya ay dumaranas ng insomnia. Yung halaga ng pera, paano makakapag-ipon ng ganoong halaga ang isang tao? Naisip niya. Magiging maganda kung mapanatili niya ang isang magandang relasyon at koneksyon sa lalaking iyon.
Ang masama ay hindi siya na-contact ng lalaki kahit isang beses matapos niyang ibigay sa lalaki ang kanyang name card. Habang siya ay nakatulog dahil sa inip sa kanyang opisina, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Agad niyang tinanggihan ang tawag dahil ayaw niyang may spammer na tawag sa kanya. Gayunpaman, ang parehong numero ng telepono ay tumatawag muli sa kanya sa loob ng ilang segundo. Sinagot ni Fabian ang tawag. Hello, sino ito? Hindi ako interesadong mag-loan o magplanong magpa-renovate ng bahay ko. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, parang nataranta si Severin. Mr. Fabian, I have a favor to ask. I'm Severin Fulet. Severin Fulet, sino ka? I don't remember your name. Kilala ba kita? Sinubukan ni Fabian na mag-isip ng mabuti mula sa listahan ng mga taong may kayamanan at kapangyarihan. Mukhang wala sa listahan ang pangalang iyon kaya nadismaya siya. Nakalimutan mo na ba? Ako ang nakatakot sa asawa ni Preston at nagpaihi sa bangko kahapon ng umaga. Kumunot ang noo ni Severin. Hindi niya inaasahan na makakalimutan siya ni Fabian. Oh, ikaw pala. Nagulat si Fabian at muntik nang mabitawan ang phone niya nang manginig ang mga kamay niya. Mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang phone niya at napalunok ng laway. Biglang nagbago din ang boses niya. Oh, ang aking pinakamamahal na customer, Mr. Fulet. Paano kita matutulungan? Ako, si Fabian Winter, ay handang tumulong sa iyo. Maaari ka bang mag-apply ng bagong bank card para sa akin? Kailangan ko ito ngayon. At maglipat din ng $300 milyong sa card na iyon. Oh, at ilang libong dolyar din para lang magmukhang totoo. Saglit na nag-isip si Severin at sinabing, magagawa mo na ba yan? Parang sa loob ng 10 minuto. Sumagot kaagad si Fabian, oo, syempre. Pero kailangan kong tawagan ang nakatataas na pamunuan para makakuha ng awtoridad. Direktor lang ako ng bangko. At kailangan mong ipadala sa akin ang iyong identification number at ang account number ng Violet Gold Card. Walang problema, umaasa ako sa iyo. Gumaan ang loob ni Severin nang malaman niyang magagawa ito. You're welcome. It's my pleasure to offer such a prestige service to you. You don't have to be so humble. Tuwang-tuwa at excited si Fabian. Hanggat nagawa niyang mag-alok ng tulong kay Severin, nakita niya ito bilang isang hakbang tungo sa isang magandang relasyon kay Severin. Natatakot siyang hindi masiyahan si Severin sa kanyang serbisyo at nagpasya siyang i-cash out ang pera sa account at itabi ito sa ibang bangko. Siguradong iihawin siya ng amo niya kapag nangyari iyon. Oh, tama, palihim na ipasa sa akin ang bank card. At itakda rin ang PIN number bilang 6 zeros. Tandaan. Huwag hayaang makita ng asawa ko na ipinapasa mo ang bank card sa akin. Pagkababa ni Severin ng telepono ay mabilis niyang ipinadala ang kanyang identification number at ang bank account ng Violet Gold Card kay Fabian. Noon lang siya nakahinga ng maluwag at walang pakialam na bumaba. Anong nagtagal sa'yo? Mahinang tanong ni Diane nang sa wakas ay nakita niya si Severin na pababa ng hagdan. Napangiti nang nakakahiya si Severin. Pumunta ako ng banyo. Gawin mo bang maglakas loob ka pa na pumunta sa bangko? Tanong ulit ni Diane. Why not? Let's go. Ngumiti si Severin at lumabas na kasama si Diane. Lalabas ba kayong dalawa? Tanong ni Judith. Nasa garden siya at nakita niyang paalis na sila. Lumingon si Severin at sumagot, Nay, tatay. Lalabas kami saglit at hindi kami manananghalian sa bahay. Itay, inay. Saan kayo pupunta? Gusto ko rin sumama. Naglalaro si Celine sa garden. Mabilis siyang tumakbo nang makitang palabas ang magulang. Lamambot ang puso ni Severin nang makita niya ang kanyang cute na anak. Binuhat niya ito at sinabing, sure. You can come. Paano kung pupunta tayo sa amusement park mamaya? Oo, pupunta tayo sa amusement park. Hooray! Si Celine ay sumasayaw at winuwagayway ang kanyang mga kamay sa tuwa. Kung sa bagay, galit pa rin si Diane kay Severin. Nang makita ang magkatugmang sandali na ito, bahagyang nabawasan ang kanyang galit. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang alamin kung nambobola si Severin.
Napakahirap para sa kanya na paniwalaan na ang isang mapagbigay na lalaki ay magtuturo sa kanya ng medikal na kaalaman at martial art at bibigyan din siya ng 300 milyong dolyar. Maliban kung ang mapagbigay na tao ay isang tulala. Sa daan papantang bangko, natakot si Severin na kailangan ni Fabian ng higit sa 10 minuto para gawin ang bank card kaya sinadya niyang magmaneho ng napakabagal. Noong nasa bangko na sila, sinabi ni Diane kay Severin, "Tingnan mo, nandoon ang mga cash withdrawal machine. Maaari nating tingnan ang balanse gamit ang makina." Kumunot ang noo ni Severin. "Di ko pa nakukuha ang bank card. Ano ang dapat kong gawin?" Naisip niya. Ang swerte niya, matagal na siyang hinihintay ni Fabian. Nang makita niya si Severin, ngumiti siya at nagkunwaring nagtanong kay Diane, "Ma'am, may maitutulong ba ako sa iyo?" Nang tumingin si Diane sa kanya, mabilis niyang inilagay ang bank card sa likod niya. Nakita ito ni Severin at natuwa. Walang pagkaantala, mabilis niyang kinuha ang bank card nang hindi napansin ni Diane. "Honey, pumunta tayo doon para tingnan ang balanse natin," sabi niya. Naunang lumayo si Diane at bahagyang nasa likuran niya si Severin. Gumawa siya ng okay hand gesture kay Fabian. Sa ilalim ng maingat na pagsubaybay mula kay Diane, inilagay ni Severin ang bank card at inilagay ang numero ng PIN. Mga 0 ng 6. Hindi nakaimik si Diane nang malaman niya kung ano ang PIN number. "Masyadong madali para maalala. Kailangan mong baguhin ito mamaya." Tumango si Severin. "Sige, kahit anong sabihin mo." Pagkatapos nito, pinili niya ang opsyon upang suriin ang kanyang balanse. Kaagad, ang halaga ng 300 milyong dolyar ay lumitaw sa paningin ni Diane. Napalagok siya. Ipinanganak si Diane sa isang mayamang pamilya at sanay na siyang makakita ng malalaking tao. Gayunpaman, nabigla pa rin siya nang malaman niyang may ganoong kalaking pera si Severin sa kanyang bank account. Natural, ang pera na nakita niya noon ay pag-aari ng kumpanya. Ang halaga ng pera sa kanyang pag-iipon ay hindi malaki. At saka, siya ay matipid sa nakalipas na 5 taon. Sa lawak, na hindi niya madala ang kanyang sarili upang bumili ng karne upang ilagay sa mesa. Talagang nakakagulat na sandali para sa kanya na makitang muli ang malaking halaga ng pera. "Ano sa tingin mo? Sabi ko sa'yo hindi ako magsisinungaling sa'yo." Napangiti si Severin. "Don't worry. Alam kong marami akong pera, kaya naglakas loob akong tumaya sa nanay mo. Imposibleng maisipan kung makipaghiwalay sa'yo. Mahal na mahal kita, at saka, ako ay maswerte na naging asawa kita. Mas mahalaga ka kaysa sa doti na ipinangako kong ibibigay sa magulang mo." Nag-init ang pakiramdam ni Diane. Gayunpaman, hindi niya napigilan at iikot ang mga mata sa kanya. "Hoy ikaw, ngayong alam ko na ikaw ay hindi nagbabluff. Ngunit nagsimula kang matuto kung paano gumawa ng matamis na usapan. Sinasabi ko ang totoo, you are priceless." Ngumiti si Severin at sinabing, "Tama. Sabi ng kapatid mo, si Megan, maghuhugas daw siya ng paa ko kapag natalo siya. Hehe, ano sa tingin mo ang magiging ekspresyon niya kapag nangyari iyon? Palitan mo na ang iyong PIN number." Mabilis na paalala ni Diane sa kanya. Walang pagkaantala, mabilis na pinalitan ni Severin ang PIN number. 520521. Madaling tandaan ang numerong ito, hindi ba? Oo, ito nga. At ito ay mas mahusay kaysa dati. Napabuntong hininga si Diane. "Akala ko talaga balak mong ibenta ang villa. Minamaliit na yata kita. Hahanap ba tayo ng lugar para mag-lunch? I promise to bring Celine to the amusement park," mungkahi ni Severin pagkalabas nila ng bangko. Oo naman, gusto niyang pumunta doon. "Let's spend the rest of today playing together with her." Ngumiti si Diane ng matamis at naaliw. At least, she bet on the right side. Kabanata 75. Ay, oo, pupunta ako sa amusement kasama sina Itay at Inay. Hooray! Tuwang-tuwa si Celine kaya tuloy-tuloy na siya sa pagtalon at paglukso sa harapan. Maya-maya, tumakbo siya pabalik at tumingin kay Diane. "Inay, or maybe we should not go. You said we are poor and we should spend wisely." Nasasaktan si Diane nang malaman niyang mayroon siyang napakaganda at mapagmalasakit na anak na babae.
Sa tuwing gusto ni Celine na bumili ng laruan o pumunta sa amusement park, sasabihin niya kay Celine ang eksaktong parehong bagay. Nagresulta ito sa laging iniisip ni Celine kung paano makaipon ng pera para sa pamilya. Silly girl, your dad is back now. Remember how I tell you that your dad had to go somewhere else to work for money para mabili ka niya ng masasarap na pagkain at madala ka sa maraming lugar. Ngayon mayaman na ang tatay mo at hindi na natin kailangang magtipid. Hinawakan ni Dayan ang ulo ni Celine at lumuhod para buhatin si Celine. Maya-maya ay inilagay niya si Celine sa likod ng sasakyan at pumwesto siya sa passenger spot sa tabi ni Severin. Let's go! Ngumiti si Severin at pinaandar ang sasakyan papunta sa kinaroroonan ng amusement park. Sa sandaling ito, pauwi na sina Felicia, Megan, at William. Galit na galit ako. How stupid can Severin? Ang lakas talaga ng loob niya na tumaya sa akin. Haha, joke. $7 million. Hindi siya magkakaroon ng ganoong halaga kahit ibenta pa niya ang mga organ niya. Galit pa rin si Felicia sa inasta ni Severin sa kanya. Sumasang-ayon ako. Maaari niyang ipagpatuloy ang panaginip tungkol sa paghuhugas ko ng kanyang mga paa para sa kanya. Lalong nagalit si Megan. I think he must have brainwashed Dayan. Otherwise, walang dahilan si Dayan na tatanggihan ang pag-uwi sa atin. Si William ay nag-iisip sa sarili bago niya sinabi, $7 million and a wedding. It should be enough. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Felicia. Ano bang pinagsasabi mo? Ano ba ang sapat? Ngumiti ng mapait si William. I assume Severin dares to say that because he's going to sell the villa. It's not a problem to have the villa sold at around $13 million. After that, he would give the dowry and use the remaining to throw a wedding. Do you think that is not enough? What? I didn't thought of that. Ibebenta ba talaga niya ang villa? Ilang sandali doon, nawalan ng masabi si Felicia. Hindi ko naisip yun. Nako, ibig sabihin kailangan ko talagang hugasan ang paa niya. Halos mahimatay si Megan sa pag-aakalang kailangan niyang hugasan ang mga paa ng bumpkin na iyon. Masyadong nakakahiya kahit naisipin iyon. Ilang sandali pa ay tumawa na naman si Felicia. Hehe. Kung $7 million talaga ang ibibigay niya, then it's going to be mine. It's more than the amount of Edward offered. I just need to admit na siya ang manugang ko at ang anak natin ay kasal sa kanya. Hindi naman siguro ako dehado dito. Hindi lang iyon, tama. Kailangan mo pang humingi ng tawad sa kanya. Sabi ni William. Fine, I'll apologize if it makes you happy. Ang pagkakaroon ng $7.5 milyon ay magpapaganda ng ating buhay sa hinaharap. Hindi tulad noong mga nakaraang taon, hindi na ako magdadalawang isip bago bumili ng isang bagay. Walang pakialam na sabi ni Felicia. Mapait pa rin ang mukha ni Megan na nasa isang tabi. Pero, I don't want to wash his feet. Bakit ang tanga ko para tumaya sa kanya noon? Damn it! Sa sobrang galit ay hindi ko na inisip ang posibilidad na ibenta niya ang bahay. Pagkasabi noon, may naisip na naman si Megan, at hindi niya maiwasang mapangiti. Then again, he might not necessarily be successful. We have set a deadline for him anyway, and when it comes to matters related to the sale of a house, malabong maibenta niya ito sa loob ng isang buwan. And besides, napakamahal din ng bahay, kaya may chance pa na hindi tayo matalo. Matapos marinig yun ni William, pinaalalahanan niya ito, alam mo ba kung anong uri ng bahay iyon? Ito ay isang simbolo ng katayuan tulad ng lahat ng iba pang mga bahay doon. Ang mga ordinaryong bahay ay maaaring hindi ganoon kadaling ibenta, ngunit ang mga bahay doon ay mataas ang demand. Kapag ito ay nakalista para sa pagbebenta, alam ng Diyos kung gaano karaming mga tao ang mag-aagawan upang makuha sa kanilang mga kamay. Ang iyong lola ay maaaring tumagal ng kahit na isang buwan o kahit na tumagal ng isang mahabang listahan. 3 araw sa pinakamaraming oras hanggat ang bahay ay nakalista para sa pagbebenta, ito ay tiyak na mabibili. Ibig sabihin ba nito ay tiyak na matatalo ako? Mukhang nanlumo si Megan.
Mayroon pa bang oras para bawiin ko ang aking salita? Kung may lumabas na balita na naghugas ako ng paa ng isang bumpkin, pagtatawanan ako ng lahat ng mga kaibigan ko. Paano ako magpapakita sa publiko sa susunod na pagkakataon? Kinatok ni Felicia ang noo ni Megan at sinabing, tanga ka ba? Hindi mo ba alam na cash is king? Nakalimutan mo na ba kung paano tayo minamaliit ng mga tao noong wala tayong panggastos nitong mga nakaraang taon? Hugasan lamang ang kanyang mga paa at tapusin ito. Ito ay hindi bilang kung sasabihin namin sa buong mundo ang tungkol sa kung ano ang iyong ginawa, kaya huwag masyadong mag-alala tungkol dito. Kapag nakuha ko na ang pera, bibigyan kita agad ng 150,000 para gastusin mo. Yun lang. Bakit hindi ako makakuha agad ng 1,2 milyon? Ngumuso si Megan sa maliit na halaga na $150,000. Hindi niya ipagmalaki ang pagbibigay sa iyo ng $7.5 milyong na doti kung hindi kita tinulungang galitin siya ngayon. Ngumiti ng pilit si William bilang tugon sa kanilang mga usapan at umiling. Wala pa sa inyo ang nakakakuha ng pera at pinag-iisipan nyo na itong ibahagi. Ngayon ko lang napagtanto, baka ibinigay ni Mr. Henry kay Severin ang bahay, pero may karapatan ba si Severin na ibenta ito? Paano kung hindi pumayag si Mr. Henry? Hindi ibinahagi ni Felicia ang kanyang pananaw. Bakit siya hindi sisang-ayon? Regalo niya ito kay Severin. Ibig sabihin, si Severin na ang may-ari, at malaya niyang ibenta ang bahay kung gusto niya. Hindi ko akalain na hihilingin ni Mr. Henry ang bahay sa kanyang sarili. Habang naglalakad sila papunta sa pintuan ng kanilang villa, nasagasaan nila sina Catherine at Stanley na papunta sa direksyon nila. Kumunat ang noo ni Catherine nang makita si Felicia at ang kanyang pamilya. Akala ko ba pinuntahan mo si Diane at ibalik? Bakit kayong tatlo lang? Asan sina Diane at Severin? Nang marinig ni Felicia ang tanong ng matandang babae sa kanya, agad itong kumunat ang noo at tumingin kay William. Hahayaan kitang sabihin sa kanya. Ilang beses na kumibat ang mga labi ni William, at nagtataka kung bakit parang ganoon si Felicia na maamo kapag siya ay karaniwang isang napakatigas na babae. Ngumiti siya ng alanganin. Si Diane, sabi niya hindi na siya babalik maliban na lang kung ikaw ang sumando sa kanya. Awkward na inangat ni Felicia ang kanyang ulo at ngumiti habang idinagdag. Bukod pa riyan, sinabi niya rin na gusto niyang humingi ka ng tawad sa kanya bago siya bumalik. Gusto niyang sunduin ko siya. And she's demanding an apology from me. Matapos marinig yun, galit na itinulak ni Catherine ang saklay sa kanyang kamay sa lupa. Mukhang kailangan kong magmakaawa sa kanya na bumalik na siya. Sino siya sa tingin niya? Dapat magpasalamat siya na wala akong hinanakit sa kanya sa pagsilang niya sa bastard na bata na iyon. Gusto niya ba talagang humingi ng tawad sa kanya ang isang matandang tulad ko? Well, kaya niyang mangarap. Walang hiya talaga si Diane. Wika ni Stanley, huwag mo siyang pansinin, Lola. Hayaan mo siya kung natutuwa siyang tumira sa karumal-dumal na bahay na iyon kasama si Severin. I think she's secretly a masochist. Think about it, who'd want to live the poor life when you have the chance to have a good one? Tuwang-tuwa si Stanley sa narinig. Nag-aalala siya na baka bumalik si Diane at makipag-agawan sa kanya para sa ari-arian ng pamilya, kaya nakaluwag na mas gusto ni Diane na mamuhay ng kahihiyan. Kinailangan ni Stanley na magsagawa ng mabundok na pagsisikap na agawin ang posisyon ng general manager mula kay Diane ilang taon na ang nakararaan, at kahit noon pa man, ang kanyang mga pagsisikap ay higit na pinalakas ng insidenteng kinasasangkutan ni Diane. Hindi gaanong naging maayos ang negosyo sa mga unang taon niya matapos kunin ang kumpanya ng pamilya Shanahan, ngunit kumikita pa rin ito dahil sa perpektong sistemang ipinatupad ni Diane. Sa nakalipas na 2 taon, gayunpaman, ang kanyang kawalan ng kakayahan ay unti-unting umuusbong. Iyon, pati na rin ang mababang mga kasanayan sa pag-hire, na humantong sa kumpanya na magdusa ng mga pagkalugi sa nakalipas na 2 taon. Kung sakaling bumalik si Diane at hilingin sa kanya ni Catherine na tumulong sa kumpanya, tiyak na malalaman ang mga problemang bumabagabag sa kumpanya. Sa panahong iyon, maaaring hindi na posible na itago ang ilang mga bagay, mula sa matandang babae,
at tatayo si Stanley upang mawala ang kanyang posisyon. Sa makatuwid, ang pagmamataas ni Diane ay eksakto kung ano ang gusto niya. Nang marinig ni William si Stanley na sabihin iyon tungkol sa kanyang anak, umasim ang mukha niya at sinabi niya, "Hindi na ganoon kahirap ang anak ko ngayon, Stanley. Ang villa na tinitirhan niya ngayon ay mas mataas pa kaysa sa amin. Ang mga townhouse villa na pagmamay-ari namin ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 800,000, habang siya ay naninirahan sa isang malaking detached villa. How is that even possible? Nagyayabang ka lang, di ba, Uncle William?" Nakangiting tanong ni Stanley. "Nagsasabi ka ba ng totoo, William? May pera ba si Severin para makabili ng villa?" Kumunat ang noo ni Catherine at nagtanong nang marinig iyon. Bilang tugon, sinabi ni William, hindi ito binili ni Severin. Ibinigay sa kanya ni Mr. Henry ang villa na iyon, at ito ay matatagpuan sa Dragon Lake Vista. Dragon Lake Vista. Narinig ni Catherine na ito ay ang Dragon Lake Vista Villa area at sabay buntong hininga. Hindi mura ang mga villa doon, ngunit mas handang iregalo ni Mr. Henry ang ganoong uri ng lugar kay Severin. Hindi pwede iyon. Ang isang unit doon ay nagkakahalaga ng higit 10 milyon. Anong klaseng relasyon mayroon si Severin kay Mr. Henry? Nagulat din si Stanley. Ang bawat isa ay nag-iisip na hayaan si Diane na pakasalan si Edward upang posible na magamit ang kanilang relasyon sa Horsfields. Ang anumang pakikipagtulungan ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa mga Shanahan sa hinaharap. Gayunpaman, mas maganda kung umasa sila kay Severin para mapagtagumpayan ang pamilya Longhorn. Pagkatapos ng lahat, ang Horsfields ay isang pangalawang tier na pamilya lamang, habang ang Longhorn ay isang first tier na pamilya. Napangiti si Felicia. Hindi naman ganoon ka-incompetent si Severin. Siya ay may napakahusay na medikal na kakayahan, at iniligtas niya ang buhay ni Mr. Henry nang ang sakit ng huli ay kumilos noong araw na iyon. Itinuring ni Mr. Henry na ito ay isang gawaing nagliligtas buhay. Ngayon, alam na nating lahat kung sino si Mr. Henry, hindi ba? Ang kanyang buhay ay mahalaga, at upang ipakita ang kanyang pasasalamat, binigyan niya si Severin ng isang villa bilang isang regalo. I see. It's a token of appreciation for saving his life. Matapos marinig yun, tumango si Catherine at pinag-isipan ito saglit bago muling nagsalita. Bagaman ibinigay ni Mr. Henry ang villa sa kay Severin bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay at wala ng utang kay Severin, may pagkakataon pa tayong makapasok sa project kung magsasabi si Severin ng magandang salita para sa atin. Ang proyektong iyon ay isa na matagal nang inaasam ng mga Shanahan ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang dahilan ay ang kumpanya ng Shanahans ay hindi nakagawa ng magandang pag-unlad sa nakalipas na 2 taon, kasama ang kawalan ng anumang koneksyon sa Longhorns. Ito ay isang bagay na naging walang hanggang sakit ng ulo para sa matandang babae. Kapag nakuha na ang karapatang makakuha ng kota ng proyekto, maninindigan silang makakuha ng pangmatagalang benepisyo. Ang lahat ay umaasa ng mabuti tungkol sa proyektong iyon dahil maaaring balang araw ay maaayon ito sa mga internasyonal na pamantayan sa hinaharap. Nang makita ni Stanley ang pag-aalinlangan ng kanyang lola, natarante siya at agad na sinabing, "Lola, hihingi ka ba ng tawad sa kanya kahit ganoon ang ugali niya? Ikaw ang matanda sa amin, at mas bata siya sa iyo. Higit sa lahat, siya ang nagkamali noon. Paano mo naisip ang ibaba ang iyong sarili para humingi ng tawad sa kanya?" Napagtanto ni Catherine na magpapakatanga siya kung hindi itinuro iyon ni Stanley, ngunit nang maisip niya ang mga benepisyong makukuha nila sa proyekto, muli siyang kumunat ang noo at sinabi kay Stanley, "Kung gayon, mayroon ka bang mas magandang solusyon?" Ako, kinagat ni Stanley ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na gagawa ako ng paraan upang makitungo kay Charmaine. Kung makakasama ko ang panganay na anak na babae ng mga Longhorn, hindi ba mas madaling humingi ng kota ng proyekto o isang katulad nito? Pwede ba kaming umasa sa sinabi mo? Nauubos na ang oras." Tanong ni William, alam niyang nag-aalala si Stanley sa posisyon niya na maaga ni Diane. "Siyempre,
Tio William, huwag mong maliitin ang aking kakayahan. Bigyan mo ako ng 1 linggo at tiyak na gagawin ko ito. Tinapik ni Stanley ang kanyang dibdib at sinigurado sa kanila. Wala nang ibang masabi si William kay Stanley matapos magbigay ng assurance ang huli. Ngunit lumingon siya sa kanyang ina at sinabing, "Nanay, napagtanto mo na medyo lumampas ka 5 taon na ang nakakaraan. Hindi mo maasahan na hindi magagalit si Diane sa atin kapag pinalayas natin siya noong siya ay buntis, at..." "Ano ang ibig mong sabihin, William?" Malamig na putol ni Catherine bago pa niya natapos ang pagsasalita. "Gusto mo bang ibaba ko ang sarili ko, humingi ng tawad sa kanya, at magmakaawa sa kanya na bumalik?" Nang makita ni William na nagalit ang matandang babae, agad niyang sinabi, "Hindi, hindi, hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi kanya dapat hilingin na humingi ng tawad sa kanya." Huminto siya sandali at nagpatuloy, "Ang ibig kong sabihin, hindi na natin kailangang gawing mas awkward pa ang relasyon natin sa kanya ngayon, tama? Paano kung mabigo si Stanley? Hindi natin maaaring iwanan ang isang pagpipilian at iwanan ang ating sarili na walang puwang upang magmaniobra." Naramdaman ng matandang babae na may katuturan ang paalala ni William, kaya hindi niya naiwasang sumimangot. "Kung mayroon kang mas magandang mungkahi ngayon na ang oras para sabihin sa amin." Pagkatapos ay sinabi ni William, "Ang totoo, Nanay, sinabi ni Diane na hindi siya magdaramdam sa ginawa natin sa kanya sa lahat ng mga taon na ang nakakaraan, at ngayon na napatawad na natin siya. Ayaw lang niyang bumalik dito sa atin. Sinabi niya na hindi siya kasal kay Severin at titira siya kasama niya mula ngayon. Kung babalik sila dito, si Severin ay magiging isang live-in-in-law na lalaki." Humakbang si Felicia. "Oo, iyon nga ang sinabi niya. Sinabi rin niya sa amin na babalik siya paminsan-minsan, at mananatili pa nga sa amin ng ilang araw. Hindi na ito magiging katulad ng dati. Kung pipilitin nating bumalik siya, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya at sunduin siya." Tumango si Catherine. "Hinding-hindi ko siya susunduin o hihingi ng tawad sa kanya. Dahil sinabi niyang kasal na siya, maaari siyang tumira kasama ang kanyang asawa kung iyon ang gusto niya. Ngunit ang kanyang kasal ay ginawa sa isang karumal-dumal na paraan na ito ay lubos na kahiya-hiya. Hindi kailanman pinayagan ng mga Shanahan ang sinumang babae sa ating pamilya na magkaroon ng ganoong kasal." Pagkatapos ay sinabi ni Felicia, "Nanay, nagalit din ako noon, at hindi man lang kami tinulungan ni Severin na hikayatin si Diane. Sinuportahan pa nga niya ang desisyon niya. Nakipagtalo ako sa kanya, at sinabi niya na babayaran niya si Diane sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maayos na kasal. Sinabi pa niya na bibigyan niya kami ng dote na $7.25 milyong para lang mapatunayang maging kami ni Diane sa loob ng 1 buwang iyon. Isang dote na $7.25 milyong. Magagawa pa ba niya ang perang iyon?" Matapos marinig ito ng matandang babae, hindi niya maiwasang mapangiti, "Sa tingin mo kaya mo akong lokohin? $7.25 milyon, kasama ang isang engranding kasal, ay isang malaking halaga ng pera." "Tama, iyon din ang naisip ko. He don't even look remotely capable of produce that money, so we're questioning that he's planning to sell the villa. He should be able to do whatever he wants with it because Mr. Henry gave it to him." Agad na sabi ni Felicia, "Huwag niyang ibenta ang bahay na iyon." Matapos marinig iyon, umasim ang mukha ng matandang babae. "Kahit anong mangyari, sabihin mo sa kanya na huwag ibenta ang bahay. Understand?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Agad na natarante si Felicia nang marinig na hindi papayag ang ipabenta kay Severin ang bahay. Ang $7.25 milyong na dote ay ang tanging bagay na inaasam-asam niya. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay lahat ng kanya kung ibinigay ito sa kanya ni Severin, at hindi niya ito kukunin para sa anumang bagay. Pagdating ng oras, maaari niya itong gugulin kahit na anong gusto niya. Tulad ng para sa proyekto ng Liberty City, wala siyang pakialam tungkol sa pagtatatag ng magandang relasyon sa pamilya Longhorn. Gaano man kalaki ang naitulong niyang pera sa mga Shanahan,
hindi ito mahuhulog sa kanyang bulsa. Taimtim na sinabi ni Catherine, uulitin ko, hindi siya maaaring payag ang ibenta ang bahay. Binigyan lang siya ni Henry, at kahit na pag-aari niya ito ngayon, ang pagbebenta nito ay parang sasampal sa mukha ni Henry. Sa tingin mo ba ay papayag siyang bigyan tayo ng kota para sa Liberty City kung hindi siya masaya? Napakunot naman ang noo ni William nang marinig iyon. Tama ka. Kailangan nating umasa kay Severin kung mabigo si Stanley, ngunit kung ibenta ni Severin ang bahay, kung gayon ang anumang pag-asa na natitira sa atin ay wala na. Kaya nga kailangan mo siyang hikayatin na huwag ibenta ang bahay. Mariing dagdag ni Catherine. Okay, naiintindihan ko. Bagamat masama ang loob ni Felicia, tumanggo lang siya at sumang-ayon. Matapos itong pag-isipang muli, nagpatuloy ang matandang babae, kung tungkol sa paghingi ng tawad kay Diane, iyon ay ganap na wala sa tanong. Dahil napagpasyahan niyang pakasalan si Severin, hayaan mo na siyang mamuhay bilang isang may asawa. Hehe, sa palagay ko ay nagiging mas mayabang siya mula nang lumipat siya sa lugar ng Dragon Lake Vista. Hindi na niya tayo sineseryoso. Huminto siya saglit bago nagpatuloy, kahit na, maaari mong sabihin sa kanya na hinayaan na natin na lumipas ang nakaraan, at mas malugod niyang dadalhin sina Severin at Celine upang bisitahin tayo kapag mayroon siyang oras. Kailangang gumaan ng kaunti ang relasyon natin sa kanya. Sino ang nakakaalam, baka magamit pa natin si Severin para magkaroon ng magandang relasyon kay Henry sa hinaharap. Okay, ngumiti si Felicia ng alanganin, napakiramdam na walang magawa sa kanyang puso. Sa wakas ay bumaling si Catherine kay Stanley at sinabing, bibigyan kita ng 1 linggo, Stanley. Kung hindi mo pa rin masesecure ang pagkakataong iyon para sa amin sa oras na iyon, wala tayong magagawa kundi humingi ng tulong kay Severin. Huwag kang mag-alala, Lola. Ako na ang bahala dito. Tiniyak ni Stanley sa kabila ng hindi masyadong optimistiko tungkol sa kanyang mga pagkakataon. Dinala ni Severin sina Celine at Diane upang magpalipas ng isang masayang hapon sa amusement park, at hinatid lamang niya sila pauwi noong nakapaglaro na sila at napagod. Sa sandaling iyon, ang mga magulang ni Patrick ay pumunta sa Stones. Ang ama ni Patrick, si Cecil, ay nagsabi sa pinuno ng pamilyang Stone, Victor, kailangan mong makuha ang hustisya para sa aking anak. Alam mo na siya ang aking nag-iisang anak na lalaki, ngunit ngayon siya ay naging baog. Ito na ba ang magiging katapusan ng linya ng dugo ng pamilya Reese? Si Victor, ang pinuno ng mga Stone, ay ganoon din ang galit. Not to worry, Cecil. I assure you na hindi ko nalang papansinin ang bagay na ito simula nang nangyari ito sa restaurant namin. Tsaka kamag-anak tayong lahat dito. Nagbayad na ako para sa buong bayad sa paggamot ni Patrick, at naglaan pa ako ng 300,000 para sa kanyang follow-up na paggaling. Wala nang ibang magawa si Victor. Kung tutusin, sobrang sama ng loob niya kay Patrick matapos maaksidente ang binata sa kanilang restaurant, at ang tanging paraan na lang niya ay ang makabawi sa ginamit nilang pera. Napaiyak ang nanay ni Patrick. Victor, wala nang silbi ang pagkalalaki ng anak ko ngayon. Kahit gaano pa kalaki ang babayaran mo para sa pagpapagaling niya, mawawalan ng silbi ang lahat. Hindi naman kasi siya makakapagpalaki ng panibagong set. Sino ang may gawa nito? Gusto kong pagbayaran ng salary ng halaga. Gusto kong pagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya, at gusto kong maging baog din siya. Kumunot ang noo ni Victor, at lumingon kay Jada na nasa tabi lang niya, at nagtanong. Anong nangyari kagabi, Jada? Bakit may nangyaring ganito sa pinsan mo sa restaurant natin? I thought that specific brand hired some thugs. Oo, Jada, sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari. Mabuti pa ang anak ko kahapon ng umaga. Paano siya napunta sa ganito na biglaan? Umiyak muli ang ina ni Patrick. Kabanata 100. Pagkatapos ay sinabi ni Jada, ito ay ang lahat ng ginawa ni Severin. Kahapon lamang ang kanyang Chevy ay pinatigil ng mga security sa labas, at hindi kami makadaan dahil doon. Ako ay pumunta at nakipagtalo sa kanya, ngunit siya ay napakamayabang sa amin at kami ay nagkaroon ng digmaan ng mga salita. Dahil hindi niya masabi sa kanila ang buong katotohanan,
binaluktot niya ng kaunti ang kwento. Tapos, kagabi, dinala ni Severin ang kanyang pamilya sa ating restaurant para kumain. Sariwa pa sa aming isipan ang pangyayari noon, at napagpasyahan naming turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pagpapabaya kay Patrick na asarin ang kanyang asawa. Hindi namin inaasahan na gagantay siya ng ganoon karahas. At ang masaklap pa, wala ni isa sa mga upahang thug sa restaurant namin ang katapat ni Severin. Severin, sino ba itong si Severin na ito? Hindi ko akalain na magiging ganito siya kalupit. Pipilayan ko siya at ipaghihiganti ang anak ko. Galit na galit si Cecil na nagngangalit siya sa galit at hiniling na sana ay paghiwalayin na lang niya si Severin. Ang lalaking Severin na iyon ay nananatili ngayon sa isa sa mga villa dito. Sabi ni Jada, narinig mo ba iyon, Victor? Dito nakatira ang anak ng tinapa na iyon. Kailangan mo kaming tulungang makaganti sa kanya. Magpadala ka ng isang tao roon ngayon para putulin ang winner ng batang iyon. Gusto kong baliin din nila ang kanyang mga paa para tuluyan na siyang mawalan ng kapansanan at mamuhay sa isang buhay na impyerno. Oh, at pagkatapos ay nandyan din ang asawa niya. Gusto kong pagdusahan ng buong pamilya. Ang ina ni Patrick, si Prunella Pierce, ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin na may kasamaan sa kanyang mga mata. Si Victor, gayunpaman, ay nagsabi, hindi natin maaaring madaliin ang bagay na ito at maging impulsive, Prunella. Marahil ay higit pa sa inaasahan natin dahil nananatili siya sa villa area na ito. Pagkatapos sabihin iyon, muli niyang tinanong si Jada, gaano mo kakilala ang taong Severin na ito? Wala akong natatandaang may mga Severin dito. Ang villa na iyon ay ibinigay sa kanya ni Mr. Henry. Diretsyong sabi ni Jada. Henry, napabuntong hininga sina Victor, Prunella, at lahat ng marinig iyon. Ang mga Longhorn ay isang pamilya na ang mga pamilyang pangatlong baitang na tulad nila ay hindi maglalakas loob na masaktan. Anong nangyayari? Ano ang kinalaman nito sa mga Longhorn? Malungkot din ang mukha ni Cecil. Kung si Severin pala ay may makapangyarihang background, malamang na hindi sila makakatulong sa paghihiganti sa kanilang anak. That's ridiculous. Why would Henry give his villa to Severin? They can't have that good a relationship, right? If Severin is a relative of the Longhorn family or something similar, then paano natin ipaghihiganti ang anak natin? Nagsimulang bumagsak ang mga luha ni Prunella nang mapagtanto niya ang paghihiganting iyon, na maaaring isa lamang tubo ng panaginip. Saglit na natahimik si Jada bago sinabing, na curious din ako katulad ninyong lahat, pero nagpadala na ako ng mag-iimbestiga. May mga medical skill pala si Severin, at ibinigay sa kanya ni Mr. Henry ang villa na iyon pagkatapos gamutin ang matanda. Nang marinig iyon ni Victor, malamig siyang ngumiti at sinabing, doktor siya, kung gayon. Napakaswerte niya nang mapagaling niya ang sakit ni Mr. Henry at binigyan siya ng villa bilang kapalit. Dahil si Mr. Henry ay binigay sa kanya ang villa bilang bayad sa pagpapagaling sa kanya, ibig sabihin wala ng utang sa pagitan nila. Sa kasong iyon, maaari akong pumunta sa Opens Iba laban sa pamilya ni Severin para sa pananakit sa isa sa aking mga kamag-anak ng walang magandang dahilan. Hindi ko akalain na pipiliin ng mga Longhorn na makipag-away sa aming pamilya para lang sa isang doktor na wala na silang utang na loob. Nagningning ang mga mata ni Prunella matapos marinig iyon. Natutuwa akong ganyan ang iniisip mo, Victor. Gusto kong mamatay si Severin, at hindi dapat payagang mamuhay ng masayang buhay ang kanyang asawa o ang kanyang pamilya.